5-point response sa krisis sa Middle East ang gitawag og kapit sa TUCP. Para pag-expound niining maong proposal sa TUCP, ato ikauban ang tigpamaba sa TUCP si Mr. Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, good morning. Magandang umaga, Sir Junex, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Sir Carlos, gaano ba ka-viable ang proposal ng TUCP na magbigay ang gobyerno ng 5,000 monthly wage subsidy to over 5 million minimum wage earners? Opo, no, ito ay naisip ng TUCP dahil talagang kalunos-lunos na po yung kinakarap ng ating higit 5 milyon na minimum wage earners. Sinabi natin noon, talagang kulang yung kanilang sweldo. Lalo silang kakapusin po ngayon na nagbabadya yung pagtataas din ng presyo ng iba't iba pang mga pangangailangan natin bukod pa doon sa presyo ng petrolyo. Kung kaya't naisip namin, no, in the meantime, dahil naka-adjourn pa yung Kongreso at wala pa ring special session na pinapatawag, hindi naman pwedeng nag-aabang sa wala yung ating mga minimum wage earners. Kaya sinabi namin, baka napapanahon na bigyan din ng tinatawag nating wage subsidy na ibinigay din noong pandemic, na bigyan din ngayon yung ating higit 5 milyon na minimum wage earners. So kung 5,000 po yan po ay nakabatay dun sa, kung sa Senado po kasi, no, sa Senado ho namin unang ginawa yung proposal sa Senate Protect Committee kahapon, ay nagpasa doon, no, kung last year maalala natin, ng 100 pesos yung ating Senado, no. So kung 100 pesos daily minimum wage increase yun, so in 1 month, that's approximately 2,200 pesos. So yung 5,000 pesos, katumbas yan ng halos 2 buwan na parang nabigyan ng 100 pisong wage adjustment yung ating mga minimum wage earners. At ito po, no, na-compute din namin ano ang cost nito. So kung meron kang 5 milyon, 5,000 ang ibigay mo, that would amount to 25 billion. It will look big, but if you compare it to the available funds ng pamahalaan para sa Middle East crisis response na sinasabi ng DBM is 230 billion, 25 billion is just roughly 10% of that available fund for the Middle East crisis response. And wala kaming nakikitang rason bakit pati ba naman sa pagbibigay ng urgent relief o assistance o suporta sa ating minimum wage earners, pati ba naman doon ay babaratin pa ng pamahalaan yung ating mga minimum wage earners. At baka naman hindi priority sa ating gobyerno ang mga minimum wage earners, Sir Carlos. Sinabi nga ho ng Palace Press Officer Claire Castro ulit kahapon na pag-aaralan daw ho nila itong lahat, at hindi lang namin nagustuhan yung sinabi niya na may biyaya naman lahat kasi may diskwento sa LRT, MRT. Pero pinapaalala lang namin kay Yusek Castro, hindi naman lahat lang ng minimum wage earner nasa Metro Manila. No, ang dami nating minimum wage earner na nasa labas ng Metro Manila na hindi nakaka-enjoy ng LRT o MRT dahil wala namang ganun sa Visayas, wala namang ganun sa Mindanao. At unfortunately, hamak mas mababa pa yung minimum wage ng ating mga kababayan dyan sa Visayas, lalo sa Mindanao. Bangsamoro natin is only 411 pesos. So, binanggit ko nga doon sa Senate Protect Committee hearing, dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel, ang arawang sweldo ng ating mga minimum wage earners ay kahalaga na lamang ng 3 hanggang 5 litro ng diesel na hindi pa mapupultang kang kahit anong sasakyan. So kung ibibigay ito ng ating gobyerno, Sir Carlos, paano ito hindi na kinakailangan na ipasa pa ito doon diyan sa Congress? Ang alam niyo, ang ano ko kasi, ang huhugutan ho natin ng pondo dito for its initial implementation ay mga existing items na nasa 2026 national budget na ipinasa na yan ng Kongreso. Mga initial na na-identify namin, meron tayong 13 billion na contingent fund na ginagamit talaga kung sakaling may biglaang maganap, ito ang panggastos ng gobyerno. Yung 37 billion na calamity fund na hindi pa naman yan naubos lahat, no? So kukuha rin pwede rin kumuha ng portion doon. Meron din yung sa ASEAN na merong 22 billion dyan. Baka pwede namang mag-cost cutting tayo sa pag-host natin ng ASEAN para magkaroon pa tayo ng savings. At talking about savings,
dapat atasan na ng pamahalaan, lalo ng Pangulo through an executive order, lahat ng agencies na magbawas ng 10% across the board sa kanilang non-essential expenditures. Tama na yung mga biyahe, tama na yung mga celebration, tama na yung mga magagarbong events. So kung sakasakali, katulad lang din ito sa fuel subsidy na binigay ng executive doon sa transport sector. Ito lang ho ang system. Opo, no? Ito yung parang pinantay na lamang namin dahil alam naman natin talagang mahirap din yung fiscal space natin. Pero hindi yun excuse para hindi din natin kalimutan yung ating mga minimum wage earners, no? May marami pa nga rin nagrereklamo yung mga middle income earners din, di ba? Pero ang inuuna natin ngayon, yung pinakamababa ang sweldo. Yun yung ating mga minimum wage earners, no? Na kagaya rin ng manggagawa sa transport sector ay talagang sila po ang unang tinamaan dito ng krisis na ito. Pero lagit-lagi huling natutulungan. So paano ito, sir? Paano ma-identify yung mga minimum wage earners? Ang per company dapat mag-submit ng pangalan ng mga workers nila na mga minimum wage earners? Isa po yung paraan, pero hindi natin noon dapat kalimutan na meron tayong National Wages and Productivity Commission na chaired by no less than the Department of Labor and Employment. Yung 5.5 million na minimum wage earners na data ay galing sa kanila. So we assume na meron na ho silang listahan kung sino itong mga minimum wage earners. It is unfortunate nga lang na yung DOLE, 4 weeks na tayo sa gera na ito, has not yet met the labor sector. Or kahit dun sa EO 110 na may uplift committee, ang DOLE hindi rin member sa nasabing committee. Kaya sana may sense of urgency, especially sa National Wages and Productivity Commission, na maihanda yung ating inventory, sino ba yung mga minimum wage earners, kasi meron naman tayong datos na may 5 milyon na minimum wage earners. Sir, mayroong mga opinion kasi na-post ko ito sa aming Facebook account. Sabi ng iba na kung ganun, kaming mga workers na a little above minimum, hindi maging kasali dito. So paano na? Opo. Ito po ay matter lang ng priority muna. So unahin muna natin itong nasa lowest income kasi sila ho yung talagang number one pangangailangan. Pero definitely, susunod natin dapat sa existing social protection yung mga above at pati na rin yung mga nasa lower middle income earners. Kaya nga po, yung aming proposal ay hindi lamang naman minimum wage subsidy. Nagkataon lang na yun yung napatampok kasi talagang nangangailangan yung ating higit 5 milyon na manggagawang minimum. Kaya nga meron kaming kapit, no? Ang isang importanteng component doon is the tax relief, yung bawas sa bawis, kasi yan talaga ang masakit yung sa mga above minimum kasi meron din silang income tax. Pero ang babawasan natin na aming pinapanukala, tanggalin natin yung VAT, hindi lang sa langis kundi sa kuryente at sa pagkain. Itong kapit or so yan sa letter K, kansilahin ang buwis sa langis, kuryente at pagkain. Yun ho. Ano pa ang iba, sir? Opo, yung sa kapit lang, no, yung tanggalin lamang yung VAT sa kuryente ho, no, sa average household nagkokonsumo ng 200 kilowatt per hour. Ang matitipid po diyan ay 300 pataas per monthly electricity bill, no. So ganun siya kalaki. Pero kailangan din yan ng congressional approval, sir, di ba? Ang pag-cancel sa value added tax. Tama po kayo, no? Kinakailangan ng legislation, although meron ding isang opinion na kung ibabaguhin lang yung mga rules sa ERC o sa Department of Energy ay pwedeng magawa. Tandaan natin, doon sa letter A namin, pupunta na kami doon sa agapan ang presyo. Doon sa Section 14E ng Oil Deregulation Law mismo, merong kapangyarihan ng Department of Energy, halimbawa, to take over or direct the operations of the gas industry. Ngayon, sa oil industry natin, no, tandaan natin, hindi pa nababawasan man lang. So, sinasabi nila, after Holy Week pa, magkakaroon ng kabawasan dyan. Pero, ang ating iniisip, no, pati yung value added tax ay bawasan din.
ay Mhm. tanggalin ng tuluyan. Ang amin lang pong pagkadismaya ay tandaan natin, although nagdeklara ng National Energy Emergency, hindi po pala ito national emergency kung saan dapat automatic nagagana na sana yung ating mga price ceiling. Kasi under sa Price Act, kung automatic ho na nasa national emergency tayo, lahat ng basic commodities ay yung presyo nila ay frozen. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumaas. Unfortunately, hanggang ngayon, wala pa po tayo sa level na yon. Kasi sabi ni Claire Castro kahapon sa press briefing niya, kailangan raw i-balanse ng gobyerno, sir. Oh, Oy, naputol. Okay, Sir Carlos? yes, sir. Yung sinasabing pagbabalanse kasi ay matagal na ho kasi nasa crisis, no? Kinakailangan ho ng national emergency dahil talaga naman hong emergency na ito, no? Bawat manggagawang Pilipino, bawat kababayan natin, nakikita na emergency na ito. Ngunit walang kwenta ho yung emergency declaration kung walang emergency na action. So ito nga ho yung hinihingi namin. Ito essentially itong 5-point crisis response na ito yung pwedeng kaagad-agad na magawa ng gobyerno. Kaya lang, kung hanggang ngayon in denial stage pa po tayo na may crisis o may emergency, energy lang ito, mahihirapan ho tayong fully matugunan, honest to goodness, itong crisis na ito. At sabi rin kahapon ni Energy Secretary Garin, with regards sa proposal ng TUCP na mag-take over ang government sa oil industry, wala raw silang capacity ang Department of Energy. Ano masabi niyo tungkol doon, Sir Carlos? Opo, hindi ho yata nila binabasa ng buo yung Section 14E. Hindi lang naman ho takeover ang nakalagay doon . Pwede rin nilang i-direct ang operations. Ibig sabihin ng i-direct ang operations, mag-exercise ng mas mahigpit na oversight ng Department of Energy. Meaning, pwedeng i-request ng Department of Energy sa mga gas companies, magkano ba talaga yung pricing nyo? Paano nyo kino-compute? Magkano ba talaga ang inventory nyo? At pinakahuli, magkano ba ang tubo nyo? Ano yung profit margin nyo? Nang sa gayon, pwedeng bawasan yon ng pamahalaan through a price ceiling. Kung sinabi nila ang tubo nila 5 piso, gawin na lang natin 2 piso. So makakabawas ka ng 3 piso, dagdag mo pa yung suspension ng excise tax. So essentially, oil deregulation law for the last, since 1998, no, over 3 decades, almost 40 years ng oil deregulation, tubong lugaw yung ating mga gas companies. Ngayong panahon ng krisis, dapat may ambag din sila dun sa sakripisyo ng bayan. Okay. But do you believe sa explanation ng mga oil companies kahapon, sir, with regards kung bakit mahal ang ceiling nila ng presyo dito sa atin, pero old stock naman yung binili ng mga tao? Wala pong issue na napakahirap talagang kumuha ng supply ngayon dahil nagkaroon nga ng gera sa Middle East. Pero yung tinatawag nating replacement cost accounting, binili mo ng mura at ibebenta mo na mahal, yun ho ay business as usual. For the last 38 years, yan ho ang ginagawa. Pero ngayon ho ay panahon ng crisis, hindi na ho ito usapin ng negosyo . Usapin ho ito ng buhay at kabuhayan ng tao. Kaya kailangan itong sinasabing pagpepresyo ng ganyan ay lumalabas ho sa panahon ngayon na nagugutom na yung ating mga kababayan, ay napaka walang puso ho yung ganyang practice pa rin na parang business as usual pa rin tayo. At the same time, even tama si Senator Marcoleta, kahit napakalalaki nitong mega oil price hikes natin, nakaranas na po ba tayo ng ganyang kalalaking rollbacks? Kung maalala ho natin sa mga experience natin, ang rollback nila laging piso-piso lang yan. Swerte pa tayo kung makakuha tayo ng higit sa 2 piso. Pero pagtaas ng presyo, talagang lumulundag. At the same time naman, yun ang sinasabi ko sa pamahalaan na dapat mag-impose siya ng price ceiling until such time na mabigyan niya ng suporta, lalo yung manggagawa sa transport sector. Nakakalimutan natin na hindi naman lahat ng jeepney driver, hindi naman lahat ng tricycle driver ay nasa Metro Manila.
Mm. Paano yung nasa Cebu? Paano yung nasa Davao, Cagayan? Wala pa rin silang natatanggap na ayuda, halos doblado na ang presyo ng diesel. Yun nga. Anyway, so sa letter P, sir, sa kapit 5-point response ninyo, pataasin ang sweldo. Ano na ang update dito? Opo, no, kami nananawagan ng special session sa Senado at Kongreso para matalakay itong 200 pesos legislated wage hike, no? Total pinasa naman ito nila last year, 'di ba? Na kaya lang hindi nagkaroon ng bicameral conference committee. Nakakalungkot lang na yung ating mga regional wage boards sa buong bansa ay parang natutulog pa sa pansitan eh. Ni isang public consultation wala pang nagawa. At the same time, nagtatago sila doon sa barya-baryang wage order na isang taon na hindi pwedeng magalaw. So, kawawa yung ating mga minimum wage earners kaya sinusulong namin, lalo sa Pangulo, na i-certify as urgent niya yung legislated wage increase. Panahon ngayon ng mga crisis measures. Panahon ngayon na bigyan ng salbabida yung ating mga manggagawa. Okay. And finally, yung letter T, tigil muna sa pagbayad ng utang. Anong ibig sabihin dito, Sir Carlos? Opo, no? Especially sa ating mga middle income earners. Yan yung tayo yung mga madadalas mag-loan para maibsan. Meron tayong mga kailangan paggastusan, lalo sa SSS, GSIS, Pag-ibig. Ito po ay mga trillion peso government financial institutions. Ngayon po ay panahon na ng krisis, panahon na ng kalamidad, kaya dapat to mag-offer sila ng calamity loans. Pero sa usapin ng paniningil, ay wag muna po. Yun yung sinasabi namin. May moratorium muna tayo sa monthly amortization. Para po yung ating mga kababayan, no, hindi sila naghihirap na magbayad ng utang. At that time na talagang lumulubog po sila sa utang, hindi dahil sa ginusto nila, kundi dahil po sa isang krisis na hanggang ngayon ay dinedenay pa rin ng gobyerno. So at the same time, kung sakali yung panahon na kailangan magbayad, staggered naman po sana para makatulong sa ating mga manggagawa, no? Ang hope natin is sana sumunod din yung mga ibang financial institutions kahit hindi government. At yan ang kapit at sana ang ating gobyerno makinig dito sa ating proposal, Sir Carlos. Opo, no, itong kapit, no, ito yung tingin namin malinaw, konkreto, no. It should have been, ito yung laman dapat ng Executive Order number 110 na uplift, may uplift committee, pero wala po kasing ka-uplift kung wala pong linaw yung mga plano at mga broad generalities lang po yung nakalagay sa Executive Order. Kaya sinabi nga namin, no, kumakapit yung ating mga kababayan, kumakapit yung bawat manggagawa, pero hindi natin alam kung hanggang kailan sila makakakapit sa krisis na ito. With that, maraming salamat. Final message ninyo, Sir Carlos. Opo, no, sa ating mga manggagawa, TUCP po, no, laging naghahanap po ng paraan para matulungan, no, lalo yung ating pinakanangangailangan, yung ating higit 5 milyon na manggagawang minimum. Gayun din po sa ating mga middle income earners, kayo po ang isusunod namin na i-prioritize, no, bukod pa po sa mga tax reliefs na bawas sa buwis, lalo sa value added tax at excise tax. Kami po ay iisip pa ng mga iba't ibang proposal para sunod na po matulungan yung ating mga middle income earners kasi alam naman po natin ang susunod na epekto nitong krisis na ito. Hindi lamang po inflation sa petrolyo pero inflation po ng buong ekonomiya. Kaya kami po ay handa, ang TUCP ay laging handa na manawagan at samahan niyo po kami sa pangangalampag sa gobyerno para tugunan itong malinaw na krisis at itong malinaw na national emergency. Salamat, Sir Carlos. Salamat din po. Mabuhay po kayo. Good morning. May gala ang spokesperson sa TUCP, Mr. Carlos Miguel Oñate.